And today, brothers and sisters, we will tackle the lesson 13. One of the enemies of the gospel nga, kailangan na to seryosohon, i-expose karong adlaw o i-defeat, pinaagi sa gahom sa Ginoo. And this enemy is when the gospel becomes common. When the gospel becomes common. Kanang ang usa ka Kristohanon, moabot siya sa punto sa iyang life nga ang ebanghelyo, ang gospel message ni Jesus, mahimo na lang ordinary sa iya. Mahimo siyang over-familiar. O mahimo ang gospel nga inferior sa ubang kaalam. But for us, brothers and sisters, today, the intention, the goal of this message, that we will love more and more the gospel. The more ta nagkadugayon sa ato ang Kristohanong kinabuhi igsoon, the more nagkalalom ato ang pagsabot o gugma o pagkinabuhi sa gospel. Let us expose and defeat the principle nga ang ebanghelyo igsoon kay common. Nga para lang siya sa sinugdanan sa imuhang kinabuhi. And after that, you don't need the gospel anymore. Kay naapay mga mas mulabaw nga mga pagtulunan o mga wisdom. In Hebrews 2:1-4, ingon si Paul, so we must listen very carefully to the truth we have heard. And that is the gospel message. So we must listen very carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. For the message God delivered through angels has always stood firm, and every violation of the law and every act of disobedience was punished. Bisan pa man ang mga mensahe nga gipadala pinaagi sa mga anghel, di gani mabali. Verse 3. So what makes us think we can escape if we ignore this great salvation that was first announced by the Lord Jesus himself and then delivered to us by those who heard him speak? And God confirmed the message by giving signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit whenever he chose. Kung mulungtad gani di gani mabali igsuon ang mga mensahe nga gipadala pinaagi sa anghel kang Moses ug uban pa nga mga alagad sa Biblia, unsa na lang ang mensahe nga si Jesus mismo ang ni-announce. Si Jesus mismo ang niingon kanimo igsuon. We understood in Hebrews 2:1-4 that the gospel message proclaimed by our Lord Jesus Christ can never become outdated or surpassed. Di siya may mo obsolete. Di siya mo karaan. It's the greatest and eternal truth anyone can ever hear because it does not only inform us, it rescues us from our desperate need for salvation from the eternal death caused by our sin. Sa dihang nadungog nato ang ebanghelyo igsuon, unsa nga ebanghelyo? Ang ebanghelyo unsay gibuhat ni Jesus sa imuha igsuon. Nga ikaw dapat ang deserve nga i-crucify, pero si Jesus ang nibuhat ni ana kanimo. It can never become outdated or surpassed by anything. Because the moment we hear the gospel message, it will turn our life upside down. Kaniadto, when we receive knowledge sa eskwelahan, mga information, pwede na to mahinumduman sa sugod, pero pwede kadugayan, malimtan ra sa nato. Di na nato madetalye. Pwede nga, ma-amaze ta sa sugod, wow, kakuyaw, sa mao nga kaalam. Pero pwede rasad nga malimtan nato, igsuon mo iyon ta, okay. Pero sa dihang natagbuan nato ang gospel message, di siya makumpara sa ubang kaalam nga ato ang nahibalan. Kay nausab ang direksyon sa atong kinabuhi sa dihang natagbuan nato ang gospel message. Nausab ang ato ang priority sa kinabuhi igsuon. Sa dihang na-encounter nato ang mensahe ni Kristo.
ug didto na sinati nato ang tinuod nga kausaban sa mga tao nga nidawat sa gospel message ni Jesus Christ, makaingon sila, this is it. Maura ni ang mensahe nga makapausab kanako hangtod sa kahangturan gikan sa sugod ug hangtod sa katapusan. Mao nang di siya mahimong obsolete, mahimong teaching nga part na lang sa memory, part na lang sa past. Kaya ang gihatag sa ebanghelyo igsoon si Jesus Christ mismo. Ang gihatag sa ebanghelyo sa imong kinabuhi si Jesus Christ mismo. So right now, let me share to you the essential truths that a born-again believer must hold on to avoid over-familiarity with the gospel. Unsa atong buhaton igsoon? Para dili ta ma-deceive. Para dili ta ma-appeal sa ingon ni ana nga conviction nga mahimong over-familiar sa gospel. Mao ni ang mga butang nga ato ang bantayan igsoon. From day one, sa imuhang pagka-born again, hangtod sa kuhaon ka sa Ginoo or hangtod sa mubalik si Jesus, gunitin ni igsoon that repentance is necessary for the lifelong sanctification of a born-again believer. And the wrong principle nga bantayan nato igsoon, this is the wrong principle nga kadaghan na nato natagbuan, that repentance is only for beginners. Ug ang mga tao nga ni dawat ni ana nga mali nga prinsipyo igsoon, kay ni-adapt na sila og hyper grace nga teaching. Once saved, always saved. Sa diyang save ka ni Jesus, bisan pag mang-hold up ka og bangko, unya namatay ka, nabarilan ka, luwas gyapon ka. Agoy, haskang dili kaduha. Repentance is only for beginners. That is not true. Because the truth is, sa dihang mahimo kang born again igsoon, wa pa nahuman ang pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Limpyuhan pa ka hangtod sa mo-increase ka sa holiness ug mahimo kang ready for eternity. Maunay nagapanghitabo sa imong kinabuhi. Ug sa diyang i-sanctify ka sa Ginoo igsoon, kailangan nga mapadayonon ka sa repentant nga kasing-kasing. Kanang kasing-kasing nga kabalo maghinulsol, mapaubsanon sa Ginoo nga pag nakay mali, di ka mo justify, maghinulsol lang kag magpaubos atubangan sa Ginoo. Kailangan na para sa imong sanctification igsoon. Dili ang teaching na once save, always save. Hyper grace. Hangtod sa maabot na sila sa point nga moingon na sila dili tinuod ang impyerno kay ma-pressure naman sila repent. So dili na tinuod ang impyerno, ana na lang. Because God is a loving God, dili tinuod ang impyerno, pero ang punot dulo sa tanan igsoon, di na sila gusto mag-repent. Gikapoy na sila mag-repent. But for us nga nakasabot ta, bisan pa man ang ato ang kinabuhi imperfect, kasabot ta sa katuyuan sa repentance. The gospel message of repentance, kasabot kay ta igsoon, dili pressure ang ato ang mabati, kundili gugma gikan sa Ginoo. Amen? Gugma gikan sa Ginoo tungod kay ang gusto niya, ang ending yun nato sa atong pagpangalagad o pagkinabuhi din na sa kamot sa Dios, eternal life gyud igsuon. Mo nang di ka undangan og limpyo matag karon og unya. 2 Corinthians 7:10. Sa 2 Corinthians 7, niingon si Paul din sa mga taga-Korinto nga katong mga letters nga gipadala niya nga usahay daghang times day nga bugat kaayo. Sa sugod makabati daw siya og kanang di siya comfortable isento nga mga letters kay mga bugat ra kaayo kay nang rebuke man siya didto. Gibadlong man niya ang mga taga-Korinto. Kay before sa chapter 7, ang mga taga-Korinto kay nag-tolerate og sexual immorality sulod sa simbahan.
And then after pa yun aning chapter 7, kay gidishonor nila ang the Lord's Supper, communion, and then away-away, tapos gimisyos nila ang gift sa Holy Spirit. So, mabadlungan yun sila ni Paul. Dili comfortable actually si Paul sa paghatag, na ingon siya nga di siya komportable sa pagsulat sa mga letter, pagpadala sa mga letter, pero kailangan niya buhaton kay gihigugman niya ang simbahan sa Corinto. And then ingon siya sa verse 10, "For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. There's no regret for that kind of sorrow, but worldly sorrow which lacks repentance result in spiritual death." Og niingon si Paul, ang ending, wala ko nagmahay nga gipadalaan mo nako adto nga mga letter. Kay after nako gipadala ang letter, nausab inyo ang kinabuhi. Ug mao'y naghatag kalipay kay Paul. Nga bisan pa man nga nasakitan sila sa mga letter ni Paul, kay gipang-rebuke sila sa ilang pagpabadlong, pero ang ending, nabag-o man ilang kinabuhi, so mas maayo pa ingon ana si Paul. Nasakitan mo, kadali, pero nabag-o mo, kaysa anang sa kalibutan, masakitan gyapon ka, pero ato mga kasakit, magdala sa ato sa kalaglagan. So mas pilion na to ang kasakit nga mabag-o ta, kaysa sa kasakit nga magdala sa ato sa kalaglagan. Ug mo nang kasakit sa repentance igsoon. Kanang mo admit gani ka, nga mali ka, sakit na siya. Di na siya happy nga moment. Yayay na siya. Pero nindot na siya nga moment, maayo na sa imuha igsoon. And in Revelations 3:19, message ni Jesus sa Laodicea Church. Laodicea. Katong church igsoon nga lukewarm. Kuyaw kayo, lukewarm nga church ha? No? Kung kita na, kailan ka giningon si Jesus din nga gibantaan sila, pag di sila magrepent, iluwa sila. Hala, kag yung sukuan ni Jesus, no? Iluwa good. Di ba ka nang iluwa na to, ka naman na nakakauntag ang palaya, no? Has ka rin paitabi na to. First time na to, nikaw ang palaya, iluwa na to. Nga na ginang na-feel sa Ginoo sa Laodicea. Pero sa verse 19, "I correct and discipline everyone I love." Gibantaan na nga, iluwa na. Okay, way lami. No, paratra kayo, pait kayo, or tabang kayo, no, dili init, dili pod bugnaw, lukewarm, iluwa na ang Church of Laodicea. Oh, kay nalayo na gyud sila sa Ginoo, pero gitawag gyapon sila church ha. Gipadalan gihapon og letter. No? Mao nang ganina ingon ako sa inyo ha. Ayaw i-treat ang mga simbahan nga murag hopeless na sila. Kay pag ang Ginoo mo tan-aw hangtod sa buhi pa, napagyud siya buhaton nga matabang pagyud. Amen? Kay tao, I correct and discipline everyone I love. Kay kung tao pa ni wa na. Wala. Ato na ning pangbiyaan ning mga tawhanan ni kay iluwa na god, padulungay na iluwa, di na nato tagdon no. Grabe ka loving si Jesus. Gusto gyud niya anao na iyang simbahan. Iyang mga anak, mga kanang gusto pa niya isave ba, birahon gyud niya maski gnaana sa gani sa impyerno, hangtod sa buhay pa birahon jud kaigsoon. So be diligent and turn from your indifference. Pasabot anang turn from your indifference, magrepent sa uban nga version. So right now, the gospel's call to repentance is the pathway that leads a born-again believer to feel sincere remorse for his wrongdoing. Pinaagi sa repentance igsoon. Pag magpaubos ka, i-commit nimo. Dili ka mo palit aning wrong principle nga repentance is only for beginners. Dili ka tuwa na kay dili na mao ang giingon sa gospel. Masabtan makita nimo sa imong kinabuhi igsoon nga ginadala ka niini igsoon nga sa tinuod nga paghinulsol og pagbag-o sa kinabuhi. Siguro mo ingon ta nga di man ko parehas pud ta sa taga Corinthians nga sa dihang mabadlungan magunahon na puglain. Nya mabadlungan na pod ni Paul. Unya lahi na pod ilang buhaton. Isa-isa gyud ba? Hangtod sa mahurot gyud. No, hangtod sa buhi pa si Paul, huroton gyud. Og badlong ang mga kailangan ibadlong. Moingon ka nga di man pod ko inaana.
Dili man pug ko pariha sa Church of Laodicea nga iluwa na sa kalukwam, dili man pug ko ana. Pero let's admit, brothers and sisters, at some point sa ato ang kinabuhi, naagi tay mga kapakyasan nga dili malipay ang Ginoo. Usahay makabati ta og garbo. Usahay makabati ta og grabing kalagot sa uban. Usahay makabati ta igsuon og kasilag, kasina. Di ta kontento ba sa ato ang kinabuhi og makabati ta og kasina sa uban? And all these things are infirmities. They are not heavenly. So maunang kailangan magpuyo ka sa repentant nga kasing-kasing. Kaysa dihang i-rescue ka sa Ginoo, every now and then, ingnon ka sa balang espiritu, nak, mali na imong giingon. Mali na imong gihuna-huna. Mali na imuhang prinsipyo. Kailangan na nimo i-give up. Kay para ready ka igsuon for eternity. Kay sa heaven, wala na may garbo. Wala na may kasilag. Wala na may kasina didto. So isanctify ka sa Ginoo matag adlaw igsuon para mahimo gyud kang ready for eternity. Ug maunang importante nga himo natong lifestyle ang repentance, not to give us pressure. Not to give us pressure, but to understand the love of God that He wants us to be ready for eternity. Pagkadako sa gugma, pwede na ba yata pasagdan na lang? Kaya usahay gahitag ulo. Pero grabing effort sa Ginoo igsuon mo ng espiritu sa repentance, ginahatag, padayon nga ginahatag ka nato pinagi sa gospel. And the gospel's call to repentance is the pathway that leads a born-again believer to remain teachable and disciplined. Yes, igsuon. Ang gahom sa repentant nga kasing-kasing, abri kanunay ato ang kasing-kasing for correction, pagtulunan. Maunay mo disiplina sa ato igsuon. Kaysa dihang nahimutang born again, dili tabiyaan na lang sa Ginoo sa gilid. Okay na nang batana, sagdi lang na din na. See you ha. See you sa Judgment Day. Dili na. Dili ka pasagdan lang sa Ginoo. Og ang nahitabo igsuon, kaniadto sa dihang wala pa nato na encounter ang gospel message. Bigyo natog okay ra kay ta. Amen. Grabe daghan na-hurt sa ato ano? Daghan na ta gipang hilabtan, gipang kuha, gipang kupit. Pero feeling gid kay nato okay ra gid kay ta. Unsay nakapaabri sa ato ang mata igsuon nga desperate day tag kaluwasan, the gospel message. Og di pa gyud mahuman, matag adlaw sa imuhang kinabuhi igsuon. The more maabri ang imong mata, hala ka oy, grabehan ako sa una. Unsa man to nagsanib sa ko sa una oy? Makaingon ka di ba? So na feeling mo okay jud kayo ka. Maski daghan na kag nasagpaan, pero okay jud kay ka. Unang nasagpaan na sila, deserve na nila. Deserve na nila. Manang nasagpaan na sila. Nanimalos lang ko. Sa dihang natagbuan nimo ang mensahe ni Kristo. Hala ka, oy! Hala ka, sorry Lord, mali. Manday ka ko. Maghunahuna na lang ko ka. Unsay nagsanib nimo sa una. Nganong naingon ato ka. Nganong nabuhat to nimong tanan. Brothers and sisters, ang gospel message ang nakapaabri ana kanato. Og dili mo undang ang Ginoo ana. So mao nang kailangan sa gusto sa Ginoo nga mahimutang repentant kay para matag karon og unya i-reveal niya sa imuha unsa pay mga ayuhonon sa imuhang kinabuhi, di ka magrebelde. Di ka moingon nga too much naman ka Lord oy. Almost perfect naman ko, gusto pa gyud nimo 100%. 99% na gyud ako ang ka-perfect. No? Murag alcohol. 99.9 na gid ang ka-perfect. Gusto pa jud kag more, Lord. So mao na, mubiya sa pagtuo. Mubiya sa pagtuo igsuon. Kay wala na kaya ang matag karon og unya nga refining sa Ginoo. So maunang
Gikan sa sugod sa imong pagdawat kay Jesus, hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi, ingana ka importante nga mukumit ka, nga masig magkinaunsa, you will have a repentant heart. And even ask it from the Lord. Kung tanaw nimo dili repentant imong kasing-kasing, naayo sa igsoon nga moalma jud ka in silence. Ana-ana lang ka, eager beaver kaya. Pero sa pagtalikod, ana jud yamid jud ka grabe jud. Ana in silence. Kung dili repentant imong kasing-kasing, please pangayo ana sa Ginoo, apil na siya sa pagka-teachable o pagka-humble. Lord, I admit, di ko repentant. Hima kong repentant, Lord, be. Tabangi ko nga maging repentant. Og dili na para sa kaayuhan sa Ginoo igsoon, para na sa imuhang kaayuhan. Mulahutay ka sa imuhang Kristohanong kinabuhi. So remember that repentance is necessary for the lifelong sanctification of a born-again believer. And the next one, brothers and sisters, the gospel is the wisdom and power of God in the life of a born-again believer. It is the wisdom. Wa na nilabaw pa nga kaalam. Source sa gahom igsoon nga ihatag sa Dios sa ato pinaagi sa gospel. Founded, anchored tanan. Once na born again ka igsoon, anchored tanan ang imuhang kinabuhi sa gospel. And the wrong principle about this is that always, kadaghan nato ni na-encounter, tinuod ni siya, kaning mga wrong principle atong giingon na, di ni buhat-buhat ha. Natagbuan nato ni sa bangkirohan. Oh, natagbuan nato ni sa mga kasimbahanan, even dugay na nga Christian, ang mga niingon ani. Wrong principle. Always listening to the gospel can be like eating the same food every day. It makes us feel tired of it. Ug ang eksakto gyud nga English man na no, pero ang eksakto gyud nga giingon sa actual igsoon, mura kag ni kaon og bulad. Daw, pag magsigig bulad kada adlaw, makaumay rapod. Sama daw ni ana ang sigig paminaw sa gospel, mura kag nagkaog bulad every day. Kabalo ka igsoon, ang bulad i-release ra na sa lawas ug mahimo ng hugaw. Pero pag ang mensahe ni Kristo, magsawa ka igsoon, di na ka mukaon. Kay nagsawa na ka, kay mura siyag bulad, impas yung ka igsoon. Mabulad yung ka. Masunog yung ka ng bulad nga gisugba sa uling. Inganag yun ang mahitabo sa imo igsoon. Kay dili lang siya gina-waste sa body sama sa bulad or pagkaon. Pagkaon siya sa ato ang espiritu. Ang gospel, ang pulong ni Kristo igsoon, pagkaon siya sa ato ang espiritu, di siya gina-waste lang sa ato ang lawas. So ayaw jud pagunahuna nga ang ebanghelyo makasawa sa sugod ra ka ganahan maminaw, didto ra siya nimo kailangan sa imong starting point sa imong journey as Christian. Karon gusto na kag mas labaw pa nga kaalam. Kay gusto daw silang mas labaw pa nga kaalam. Ang nakaparat lang yun igsoon, tanang nahibalaan ako nga, ingon ani ang principle, ilang kinabuhi di yun completely submissive dinha sa Ginoo. Walay total submission. O ang ending nila igsoon, subo kaayo hunahunaon, nga ang ending nila nahook sila og mga teaching nga bisan unsa lang. Pagkita na mo og usab, muingon na, nga sa diyang mag-worship siya, na abot na niya ang mga different dimensions of heaven. Oh. Ug naa siya yung mga pinasay nga revelasyon dito sa pila ka dimension sa heaven. O ang pinakataas gyud daw nga dimension sa heaven, naamaw gyud daw to ang goal gyud daw. Ako pong hunahuna, basig ang pinakataas kadto gani naghagok na gyud ka. Ngas ka na gyud nimong tuluga ba? Nya nagdamgo-damgo na ka sa heaven, nya abi pa nimog revelation pa. Abi ni mog divine revelation, nakatulog na day kay igsoon. Unya ang iingon sa mga tao kay divine revelation, imagination, damgo na lang di ay. Nang uban sa ilaha, ganahan kayo, wala problema na mo apil tag mga revival. No? Ganahan kayo magsigig ligid-ligid sa revival. Unya mabalitaan na lang nimo apil sa beer house, muligid sila sa kahubog. See? Unsay they reject
the gospel message. And they want more knowledge, nga gusto sila magpalalom. Og haska dyong lawma ang ilahang naabtan. Og lisod na kay sila kabuton. Perti namang lawma. Brad, unsa naman ka diha? Ali diri, mali man imong gisudlan. Di na gyud mo maabot kay perti namang yung lawma ang nahulgan. Ingon ana, igsoon. Romans 1:16. Ana si Paul. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. I am not ashamed of this good news. Please say, I am not ashamed of this good news. I am not ashamed of the gospel. Amen. Let's not be ashamed of the gospel, igsuon. Og ang giingon ni po sa continuation sa verse, gi-encourage niya nga magmalig-on gyud ta sa pagpuyo sa gospel, igsuon. Never did encourage si Paul nga magsawa ta sa gospel. Even sa Hebrew 6, gitawag niya ang gospel foundational or other term elementary. Pasabot ana igsoon, dili pwede nga di nimo agian. Unya sa Hebrew 6 niingon siya, kailangan mo abot ta sa atong point sa atong Christian life nga firm na gyud ta sa gospel message. Dili na nato siya ikambyo sa bisan unsa nga butang. Kay ubang Kristohanon, after nila na-receive ang gospel, ni backslide sila, mura nila gi-crucify o balik si Jesus. Let's not do that. Di na to i-crucify o balik si Jesus. Maning kamot ta igsuon, nga puy-an ang gospel message. Maski pag nagkasukamot ta sa diyang, gi-revive ta sa Ginoo igsuon, make a commitment. Please make a commitment nga barugan na gyud nimo ang mensahe ni Kristo ang gihatag nga kaluwasan sa Ginoo sa imuha. In 1 Corinthians 2:1-5, yun si Paul, when I first came to you, dear brothers and sisters, I did not use lofty words, pasabot ng lofty, mga halangdon nga pulong, and impressive wisdom to tell you God's secret plan. Wala siya ni istoryag mga lofty, halangdon, impressive, mga kuyaw, nga mga kaalam. For I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. I came to you in weakness, timid, and trembling. So normal, ragyuday na mga igsoon, no? Si Paul gani, sa diyan nagwali siya. Grabe siya makabati og kanang kahadlok. Og kanang magkurog siya. So kanang mag-speak day ka sa front, nakarelate ka kay Paul. Or nakirelate ka, no? Nakapartake ka sa iyang mabati. So normal lang day na. So pag nag-speak ka, nagkurog ka, next week, speak gihapon. Ayag undang. No? Kay even si Paul, nga napuno na sa kaalam sa Ginoo, nagkurog gihapon sa diyang. Nag-speak siya. Kay murag si Paul, murag magod siya na pagka-melancholy. Based sa analysis sa iyang personality sa Bible, murag siya melancholic, choleric. Nga na yung personality, yung mga melancholy, usually mga timid ba na sila. Pag pastoryahon sa front, magkurog yun na sila. So mga melancholy, be inspired with the life of Paul. Nagkurog-kurog, pero nagpadayon nga po speak. Preach. Amen? And my message and my preaching were very plain. Rather than using clever, or mga pa-bright-bright daw, and persuasive pitches, makadanig yun. Nuwa daw siya naggamit og mga pa-bright-bright og makadani nga mga pagpamulong. I relied only on the power of the Holy Spirit. I did this so you would trust not in human wisdom, but in the power of God. Palakpakan na to ang Ginoo. Brothers and sisters, when we love the gospel, we highlight Jesus Christ. Not ourselves. Dili kay kuyaw ta, hawad ta mo storya, napuno ta sa kaalam. When we highlight the gospel message, we highlight Jesus Christ. And the gospel is the very essence of our identity as born again Christian.
Kailangan gunita na ito na igsoon. That the gospel is the very essence of our identity as born-again Christian. Wala ka na himong born again, igsoon, kung wala nimo gidawat ang gospel message. Mauna imong identity, mauna imong pagkatao dinha sa gingharian sa Dios. Niabot ka sa gingharian sa Dios kung unsa ka karon, kung giunsa ka paggamit sa Ginoo. Nagsugod nga gidawat nimo ang gospel message. So maunang walay moment sa imong life nga ang gospel message mahimong inferior ug mahimong least nga message sa uban. Di gyud nato sagdaan atong kaugalingon ni ana igsuon nga moabot ta sa moment nga common na lang, ordinary na lang ang gospel message kay pagbuhaton nato na pasabot our identity as born again Christian is an ordinary thing? No. It's not an ordinary thing. Maunay pinakalabaw nga naabot nimo sa imong kinabuhi. Og nahitabo sa imong igsoon na born again ka. Mauna. Maskin pag kinsa nga billionaire imong naminyuan o nahimo kang billionaire. Masin sa pa achievement nimo igsoon, walay makalabaw sa diyang na born again ka. Maunang wa jay mo labaw sa gospel message. Pwede ta ma-inspire sa faith sa mga patriarchs of faith, sa nila Abraham, Moses, David. Pwede ta ma-inspire sa ilang faith igsuon, pero kabalo ba mo? 1 Peter 1:10-12. Maskin daw ang mga propeta naghulat sa unsay gidawat nimo karon. Unsay nadawatan nimo karon. Pinaagi kang Kristo. Gihulat daw na sa mga propeta o gusto sila makabalo, pero namatay na lang sila og wa gyud nila nahibal-an. Og ikaw mauna imong nadaw. Imagine ang nadawat nimo. Gihulat ni Abraham, Moses, David, and all the patriarchs of faith, nadawat nimo igsuon. Gihulat nila, namatay na lang sila. O wag yun nila nakita ang glory ni Jesus. O ikaw nakakita ka sa glory ni Jesus. Wow! Plakpaka na to ang ina. Wow! Grabe. And then sa dihang, ningon pa dito sa 1 Peter 1, sa dihang giluwas ka, nagmaya. Sa dihang nadawat nimo ang gospel message, nagmaya ang mga anghel. Hay, kagrabe. So di na to pwede ipuli sa mga pagtulunan nga different dimensions, mga anointing diri, anointing din ha. Mga kirig-kirig diri, kirig-kirig din ha. Di na to na pwede. No, mas ihandom ug makalimot ta unsa ka glorious sa to ang nadawatan. And the gospel is the message through which the Holy Spirit reveals the transformative power of God in those who believe. It is the message through which the Holy Spirit reveals the transformative power of God in those who believe. Walay problema igsuon kung out sa Bible mag-create ta og mga quotes, mag-create ta og mga wisdom, dili ta against ana. Pero make sure lang nga dili ang ato ang focus is payunikay sa mga wordings o paastigay sa wisdom. Unya sa diyang scrutinize di ay ang principle nga ato ang gina-entertain or ato ang gina-receive, layo di ay kayo siya sa gospel. Kay ang gospel lang igsuon ang message nga ang gahom sa balang espiritu mamuhat gayud. Ang gospel lang ang i-confirm. Ang gospel lang ang i-confirm sa balang espiritu. O kailangan nato mga prinsipyo igsoon, mga wisdom, no, mga words, mga quotes nga ato ang gina-accept. Kailangan make sure nato nga dili siya motipas sa gospel. Even our political ideologies. Now, I say to you, nga ang gospel dili gyud mo stoop down og politics. And
masig unsa pa kanindot nga political ideologies. Sorry to tell you, brothers and sisters, nga dili gyud mo stoop down ang gospel. Ato ang political ideologies ang dapat mo adjust sa gospel. Kitay mo adjust sa gospel. Kung ato ang panglantaw, ato ang pagtuo, scrutinize sa gospel, hiwi siya, mali siya, unbiblical siya, then, give it up. I-give up imuhang mga panglantaw, mga prinsipyo sa kinabuhi igsoon nga wala na hisubay. Kay never gyud mo stoop down ang gospel og bisan unsa lang na mga ideas. Masig kinsa pay niingon, masig pinakabantugan nga tao, politician. Kay ang gospel dili mo stoop down og tao. Kay ang gina-serve sa gospel igsoon kay si Jesus Christ lang. So matag karon og unya sa ato ang kinabuhi, i-align gyud nato ang ato ang pagtuo atong mga prinsipyo sa gospel igsoon. Kay ngano man, all those ideologies, pwede sila karon lang amazing. Sa unahan, mausab rasad sila. Pero ang ebanghelyo igsoon, the gospel message, di gyud mausab. Di gyud siya mausab. Og niingon si Paul, gi-confirm na siya sa balaang espiritu pinaagi sa pag-usab sa kinabuhi sa mga tao. Di gyud malalis. Di gyud malalis nga pagkausab sa kinabuhi sa tao igsoon. Walay any human wisdom, ideologies, masing unsa pa kanindot ang makapausab sa imuha igsoon. Remember your past. Unsa ka dark imong past. Unsa ka kalayo sa Ginoo. Do you think all those ideologies ug mga nindot kaayo nga mga wisdom, like wisdom ni Aristotle, masad mi ba kay naay mga mensahero sa mga alagad sa Ginoo ba? Mag-speak, dili mo gamit og Bible reference maski man lang untag sa Old Testament. Mas i-quote pa si Aristotle sa ilang pag-speak. Ano i-quote man nato na si Aristotle? Nga dili man na siya Kristohanon. Wala siya nituo sa Dios nga ato ang gituuhan. Dili siya tuo nga God is a personal God. O dili siya tuo nga naay Ginoo nga nagbuhat sa universe. Ang iyang ingon nga ang universe nag-exist na nadaan unya ang universe kay eternal. Di gyud mawala. Kontra sa giingon sa Biblia nga moabot ang panahon, mubuto tanan. Mahanaw tanan, and there will be new heaven and new earth. So nga namang isang yaw nato, sa kadaghang bersikulo sa Bible, bisag kadto na lang utang Jesus wept. Kadto na lang ba? Jesus wept na lang jud. Pero nga nung isang yaw man nato si Aristotle, nga antichrist man na siya. Si. Mao nang di gyud nato ni i-entertain igsoon ha. Nga ang gospel kay sama sa bulad. Tagay po gamayng dignity at least sama sa lechon. Ayaw yun na-entertain. Nga maabot ka sa point sa imong life nga magsawa ka sa gospel o gusto ka magpalalom sa imong kinabuhi. Kay daghan na igsoon, daghan na, ayaw nagsunod. 20 years naman may nangalagad sa Ginoo no. Ang mga nagpalalom, naambot na. Di na gyud ma-spilling ang mga principle. Mga tinuuhan, magtuo na lang masig unsa na lang tuuhan. Oh, wala na gani filter. Wala na filter. Tanan na lang tuuhan. Kulang na lang lagi. Mutuo na gyud sila nga gikan ta sa unggoy. Oh, kulang na lang gyud. Mao na lang na ang last nila nga di dawaton kay di nila kaya nga gikan sila sa unggoy. Di ra gyud nila kaya. Pero masig unsa nila ituuhan. Brothers and sisters, disiplinahon nato ang atong utok, atong mind. Kailangan higugmaon nato pag-ayo ang gospel message kay para di ta mo tipas. Pag higugmaon nato maayo ang gospel message, di ta mo tipas, di ta mailad sa bisan unsa na lang nga pagpanudlo. And the last one, igsoon, hold on to this, that the amazing grace never stops amazing a born-again believer.
The amazing grace never stops amazing a born-again believer. Please say, I am always amazed by the love of Christ. Amen. Wow. Kanunay gyud na nimo ingon igsuna, I'm always amazed by the love of Christ. Kay pinaagya na igsoon, di nimo malimtan kung asa ka gihaw-as ni Jesus. Huh? Dili nimo dapat kalimtan. Dili na siya nega. So pastora, magsige kog remember sa akong dark past? No. Kay paskin pag ma-remember nimo imong dark past igsoon, pag giluwas na ka sa Ginoo, mahimo na lang to siyang testimony of restoration. Dili siya maghatag of bitterness sa imo actually. Kana ganing mag-appreciate kung asa ka gihaw-as, asa ka gisave nga kahugaw, nga darkness, lunangan. Sabay tawag nimo ana, ang uban i-term nila di jud daw makaon og iro. Oh, mo jud i-term nila nakabuhat gid daw sila butang nga dili makaon sa iro. The moment nga tinud-anay ka nga ma-restore igsoon, remembering those experiences, magma-remember nimo, dili bitterness imong mabati. Grabe makumot imong kasing-kasing unsa kadako sa gugma sa Dios sa imo. O gusto sa Ginoo nga dili na siya mahimo na lang midya-midya sa imong life. Kaysa diyang ni-achieve na ka more sa imong life ang imuhang gigikanan, mahimo siyang less. No. Gikan sa sugod, you appreciate the amazing grace of God. And the wrong principle, brothers and sisters, viewing salvation as something less than the most amazing miracle in life. Hala, ayaw gyud igsoon ha? Nga moabot sa point sa imong life nga imuhang kaluwasan dili na maoy pinaka-amazing nga nahitabo sa imong life. Ug naabaya gyud mga Kristohanon, moabot sila sa moment of soul searching. Dili sila kontento. They want more. Dili lang ang salvation ang ilahang dili na ma-appreciate igsuon. Apil ang milagro nga ilang nakita, divine healing. Dili sila kontento. Ang mga paralyzed, no? Kung asa mi nakatuon ni pastor o divine pastor nga nakatuon mi og divine healing, naayo ang mga tanang paralyzed during sa event, naayo nitindog sa ilahang sa wheelchair. Unya nay usa ka Kristohanon member sa iyahang church niingon nga gusto siya kog pareha sa Bible kana gani agian lag anino. Kan agian lang yung anino ba? Gusto na siya ingana. Basta kay isog man to si pastor. Kung asa mi nakatuon ni Pastor Glenn og divine healing. Ginatudlo na to na sa School of Workers 1. How to pray and heal the sick. Basta isog man to si pastor no. Aging na niya. Sakay man siya sakyanan. Di ka kabalo mo appreciate ha? Pa naugon ti ka karon. Basta lagi. All throughout daw sa ilang biyahe, wa daw sila tingganay. Okay, sige pa, istorya pa ron kay panaugunti ka. Isog man to si pastor. Mas isog pa. See? Kadaghan may kakitag mga Christian, naka-experience mga Christian nga, naga-soul search sa igsoon. Dili spiritual growth. Kaya ang tinuod igsoon, spiritual growth, happy kay ka, satisfied ka kung unsay ginabuhat sa Ginoo sa imo karon. And your most desire sa imong kinabuhi is to get closer to Jesus. And your most excitement is to see Jesus face to face. That is spiritual growth. Dili nang nagsawa na kasi mong Kristohanong kinabuhi o gusto kag more miracle makit-an. Nga to the level jud nga maagian lag anino, maayo ang mga masakiton. That's wrong. Luke 15:10. In the same way, this is the evidence that your salvation is the most amazing miracle. In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. We are not saying nga ang divine healing dili amazing. No, we are not saying that. Pero kanilang ang giingon sa Biblia igsuon nga ang apil ang mga anghel sa kalangitan, the heavenly realms and creatures nagparty, nagmaya, kanusa, katubang nagkabalay ka, katubang nadawat ka sa trabaho,
Katubang nagka-love life ka og na-meet na nimo ang pinakagwapa, gwapo nga tao sa imong kinabuhi. Katubang naayo ka sa imong sakit. No! Kadtong naluwas ka igsuon. Kadtong naluwas ka. Mao to'y pinaka-amazing sa tanan. O nang di ta mag-soul searching. No? Di ta mo journey sa Christian life. No? We are very unsatisfied with our life. Kay nadawatan na nimo ang pinaka-labaw nga milagro nga dili mahatag sa imo sa kalibutan. And that is your salvation. And the rest, panalangin, nga ibobo sa Dios, the rest miracle nga ihatag sa imo, ipakita sa imo sa Dios. Bonus na lang sila sa imong kinabuhi. And you are truly satisfied. In 1 Corinthians 15:10, let's have the heart of Paul. But whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me, and not without results, for I have worked harder than any of other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Tao nga gigamit pag-ayo sa Ginoo. Ang ending sa iyahang kinabuhi, kung unsa ko karon tungod ni sa grasya sa Dios. So dili tinuod nga moabot ka sa point sa imong life nga di na ka ma-amaze. Igsuon sa amazing grace. Mao gani gitawag siyang amazing grace. Kay gikan sa sugod hangtod sa katapusan dapat ma-amaze yung kay igsuon sa amazing grace. Kay kung di ka ma-amaze, di na siya amazing grace. An amazing grace. Huh? Dili siya an amazing grace. The moment we encounter the amazing grace of God through the gospel, it became the most joyful moment of our lives, a joy shared even by the angels in heaven. Ingon pa gani sa Luke 10, nang hambog ang mga disciples, Lord, ni-obey sa mo ang mga daotang espiritu. Yan na si Jesus. Ayaw pagmaya, kay ni-obey sa inyo ang daotang espiritu, pagmaya kay inyong pangalan na hisulat sa langit. Igsuon. Sa dihang naluwas ka, di gid siya matandi sa bisan unsa nga butang. Di gid siya matandi. Imagine, masing unsa pa ka naghil og masakiton, kinsa pa ng mga na-deliver din ha sa demonyo, gigamit ka sa Ginoo. Pero ang ending, ang source sa imong kalipay, dili tungod kay katong gigamit ka sa Ginoo mo perform ato nga mga milagro, kundi nasulat ka sa Book of Life. Oh. So amazing grace lasts until the end of your life. Amazing yun siya dapat igsuon. Mutanaw ka sa imong kinabuhi matag karon og unya, di ka magsawa, mag-cherish, magpasalamat sa Ginoo nga giluwas kaniya. Amen. And it continues to renew us day by day, helping us remain humble before God no matter how far we achieve in life. Maunay igo igsoon. Once you are so appreciative with the amazing grace that you receive, you remain humble until the end. Mabati nimo ang nabati ni Paul. Nga iyang nahuna-hunaan, dili kadtong fulfillment sa purpose sa iyang kinabuhi. Kabalo ka, gingon niya diri sa 1 Corinthians 15, di ko angay nga luwason sa Ginoo pero iya kong giluwas. Mo iyang realization. Grabe. Grabe daghan na kay siya na-plant nga church. Di ba? Mingkag di murag lisod jud kay labuan si Paul. Pag-abot sa spiritual achievements, pwede siya manghambog. Igsuon. Pero sa kinalasan sa iyang kinabuhi, iyahang nahinumduman nga persecutor siya sa simbahan, sa Kristohanon nga simbahan. Persecutor, na-remember pa niya diri sa 1 Corinthians 15, sa kadaghan nagbuhat sa Ginoo pinaagi sa iyang kinabuhi. Pero iyahagyapong na-remember kung unsa siya sa una, unya di siya angayan. Ingana di ang igo, igsuon. Sa amazing grace nga kanunay nimo nga mabati. Dili ka makonsume sa fulfillment, sa purpose sa imong life.
makonsum ka sa grasya sa Ginoo. O pag moatubang ka sa Ginoo, dili dako imong pananaw sa imong kaugalingon. Basig asa pa ka niabot, giunsa pa ka paggamit, kaya pa nimo muluhod. Mukurog, muluhod, mukurog, at tubangan sa Ginoo igsoon. And it is very healthy for you. That kind of Christianity, nga hangtod sa katapusan, kabalo, muluhod, ug mukurog, at tubangan sa Ginoo, that's very healthy for you and me. So right now, brothers and sisters, upon knowing all this truth, I ask you, please, love the gospel, cherish the gospel, and live by the gospel deeply. Love the gospel deeply. Please love the gospel deeply. Because the more you love the gospel, the more you love Jesus. And when the more you love Jesus, the more you are ready to meet your God. You are so ready for eternity. Bisan pagkaron, kuhaon ang imong kinabuhi igsoon. Word to remember. Repentance, the wisdom and power of God, and His amazing grace are the greatest and eternal results of the gospel. We are born again by receiving the gospel, and we continue to live by it until the end. The gospel can never become outdated or be surpassed by any human wisdom because its very substance is Jesus Christ Himself, or Christ Himself, the only Savior of the world. The substance of the gospel is Christ Himself, the only Savior of your life, the only Savior of the world.